Hindi naman malinaw sa BIR ang nabanggit na Pangulo na tax liability umano ng negosyanteng si Lucio Tan. Habang mga di nakapag-file ang income tax return, ngayong araw, magmumulta na. Saksi si Sandra Aguinaldo. Muling tinagsa ang mga tanggapan ng BIR at mga bangko na mga humabol sa huling araw ng filing ng income tax return. Pero hindi tulad nung nakaraang taon, mas kaunti raw ang nakisiksik sa deadline ngayong 2017. Kukunti lang, hindi kagaya nung mga nakaraan na siksikan. Okay naman, kasi 9:30 naman kami ng mga dito, yung mga tao nila dito. Bago pa ang deadline, napahapyawan na ng Pangulo ang mga di raw nagbabayad ng tamang buwis. Binanggit niya ang negosyanteng si Lucio Tan. Lucio Tan has almost $30 billion. He has to pay. He has to pay. Dahil hindi dinetalye, tinanong namin ang BIR, pero di rin nila tiyak kung ano ang isyong nabanggit. As of this time, hindi pa dumaan sa lamesa ko yung kay Lucio Tan or some other guys. But we'll see how it will develop. Nitong Marso lang, pinababa ng Court of Tax Appeals ang babayarang tax ng Northern Tobacco Redrying Company ni Tan sa 200,000 pesos na lang mula sa halos 90 million pesos. Noong 2006 naman, ibinasura ng korte ang 25.6 billion peso tax evasion case ni Tan at iba pang opisyal ng kumpanya niyang Fortune Tobacco. Hindi malinaw sa ngayon kung may bago bang inihahandang kaso laban sa isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa na may investment sa sigarilyo, alak, airline, real estate at iba pa. Wala pang sagot ang kampo ni Tan. Nabanggit din ng Pangulo ang umunay tax liability ng Golden Donuts Incorporated. Nasabi niya ay pag-aari ng pamilya Prieto na siya ring may-ari ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. About 5 years ago, they were assessed 1.8 billion bucks taxes. Maniwala ka hindi. Inapil nila ng inikot, pabalik na pabalik. Pagdating kay Inares, they were only assessed 8 million. Ang tinutukoy ni Duterte, ang reklamo ni dating tax examiner Otelo Dalanon sa ombudsman nang aniyay kabiguan ni nooy BIR Chief Kim Enares na singilin ang 1.56 billion peso tax deficiency umano ng Golden Donuts Inc. Noong October 2015, ibinasura na ng ombudsman ang reklamo. Pero ayon sa BIR, iniimbestigahan nilang muli ang tax evasion case ng Golden Donuts. We'll see whether it is a close matter or not. Because if there's an allegation of fraud. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Golden Donuts pero hindi pa ito nagbigay ng panig. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.